Kumusta po kayo? Kumusta ang mga nagdaang araw? Ayan. So, tayo po ay pagsasaluhan po natin muli ang salita ng Diyos na kinuha sa Aklat ng Kawikaan. So, bago po tayo pumalaot at himay-himayin ang mga talatang ito, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat muli na sa umagang ito, ang bawat isa po, Panginoon, na naparito, ay umaasa po kami, Panginoon, na sa iyo po mga salita, ito po, Panginoon, ay masilbing hamon man sa amin, pagpapala, Panginoon, pinagpapasalamat po namin. Tulungan po kami, Panginoon, sa umagang ito. Kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, magbigay, Panginoon, ng karunungan, pangunawa, mas malalim, mas malawak, Panginoon. Di lamang, Panginoon, ito aming maririnig, kundi ito po ay aming maisapamuhay at bumukal sa aming mga labi. Tulungan po kami, Panginoon, sa umagang ito. Kayo po ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Buksan po, Panginoon, ng mas maluwag, Panginoon, ang aming mga pandinig, physically, spiritually, in Jesus' mighty name. Tulungan po kami, Panginoon. Nasa iyo lamang po, Panginoon, ang dapat pinakamatas na papuri at pasasalamat na bibigkasin ng aming mga labi. We thank you, Lord, po aming dalangin pasasalamat sa patnubay ng banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Sa Aklat ng Kawikaan. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga pisikal at espiritual na mga katawan? Ang bawat isa po sa atin ay may mga marahil pinagdaan ng mga sakit, mga karamdaman. Pero madalas ang tao, mostly nakikita ng tao yung karamdamang pisikal. Ayan. So sa mga talatang ating binasa, ang title po ng ating pagbubulay-bulayan ay God will bring healing. Ang salita ng Diyos ay makapagbibigay sa atin ng kagalingan. Hindi lamang po ito kagalingan ng ating mga pisikal na katawan. Napakalaga ng kagalingan ng ating mga spiritual na katawan at buhay. Amen po. Kasi pwede bang sabihin mo na malusog ang iyong pisikal na katawan, pero ang spiritual na katawan mo ay magiging malusog din. Maganda po yun. Pero kapag ang the best niyan, pagka malusog ang spiritual mong katawan, damay ang physical mong katawan. Nakukuha niyo po? Kapag malusog ang physical mong katawan, malaki ang posibilidad na ang yung spiritual na katawan ay hindi maaaring magiging malusog din. Ang spiritual mong katawan, kapag malusog yon, kasi nandyan yung pagkilos ng banal na espiritu, mga salita ng Diyos, madadamay ang iyong physical na katawan. Saan nakikita o makukuha yung mga ganyang mga kagalingan, kalakasan ng ating mga spiritual na katawan? Siyempre po ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos, pagkilos ng banal na espiritu, pagkilos ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ayan. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng karamdaman, wala isa man sa atin na nagnanais na mayroon tayo ng karamdaman. Di ba po? Kasi hindi po tayo magkakaroon ng komportabling masasabing pagkilos, kaisipan. Hindi tayo magiging komportable sa ating mararamdaman kapag mayroon tayong sakit o karamdaman. Kaya madalas ang tao kapag mayroong karamdaman, syempre pupunta ka sa doktor, magpapacheck up ka. Yun ang mostly ginagawa po ng mga marahil hindi pa ganun kalalim pagkakilala sa Diyos. Pero kapag ikaw ay Kristiyano at kumikilala sa tunay na Diyos at mayroong malalim at matibay na pundasyon sa iyong puso at isipan, kapag tayo ay nakakaroon ng karamdaman, syempre, tayo ay dumudulog sa Diyos. Tayo po'y nananalangin, humingi ng kagalingan, sumusunod na lang siguro yung o talagang pupunta ka sa doktor upang magpa-check up. Bibigyan ka ng reseta, bilhin mo to, i-take mo to sa ganitong oras, ganitong araw, ilang weeks mo itong i-take. Di ba po? Kapag pumunta ka sa doktor. Pero may isang gamot na hindi ginawa ng kamay ng tao.
Ito po ang salita ng Diyos. Malinaw po? Kaya napakalaga na ang salita ng Diyos ay dapat binabasa natin, tinitignan natin, pinapakinggan natin, siyempre, sinasa pamuhay po natin. Kaya ang salita ng Diyos ay dapat, una, mayroon lang po tayong 3 puntos dito na pagbubulay-bulayan, dapat ito ay ating pinapakinggan. Ayan, ako naniniwala ng bawat isa sa inyo na nakaupo dyan, maging ako ay naparito, meron tayong napakinggan, kaya tayo narito. At mayroon tayong nais mapakinggan. Di ba po? Alang-alang uupo ka dyan, pupunta ka dito na matutulog ka lang. Kaya sabi ng ating kapatid, ihanda ang ating puso at isipan. Sana walang matutulog. Diba? Kasi pagka ganitong Sunday, may pagkakataon talaga na ang tao naantok. Kasi siyempre siguro mahangin, pero nire-review po natin yon. Dapat gising na gising po tayo pagdating sa pinagbubulay-bulayan po natin na salita ng Diyos. Open your ears, spiritual ears, physical ears, na dapat pinapakinggan mo yun. Napakalaga ng pakikinig. Sa verse 20, ang sabi po dito, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay kiling sa aking sinasabi. Lahat tayo ay may napakinggan, kaya tayo narito. Tulad po na nabanggit ko po kanina. Meron po tayo dito supporting verse na kinuha sa Santiago chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadayan ninyo ang iyong sarili. Kaya dapat kapag napakinggan po natin ito, mayroon po dapat nakikita sa atin ng mga pagbabago. At di napapakinggan dito sa kabila, tumatagos lang dito sa kabila. Dapat pag napakinggan mo yon, papasok sa isip mo, sa puso mo, at siyempre bubukal sa mga labi mo, at makikita sa buhay mo. Amen po ba? Dapat po ganun tayo, na kapag napapakinggan po natin ang salita ng Diyos, mahalaga na ito po ay ating isinasapamuhay. Hindi yung napakinggan mo lang, tagos sa kabila. Minsan may pagkakataon na pag napapakinggan po yung mga preaching dito sa pulpito, hindi po namin alam ang bawat po ninyong mga buhay. Minsan tatamaan talaga tayo. Hindi po kami pumipili ng anumang mga salita na pwede namin i-deliver sa inyo o ipahayag sa inyo upang iiwasan kayo po ay masaktan. Ito isang paalala. Hindi po kami gumagawa ng mga ganito para lang kayo saktan. Siguro dahil kapag tinatamaan ka, guilty ka. Kaya pero dapat pinagpapasalamat po natin yon na kapag napapakinggan mo yung mga salitang yon na sinanasasaktan ka dahil ginagawa mo to, nagagawa mo to, o nagkakasala ka, dapat pagpasalamat mo sa Diyos yon. Kasi mas maganda yung naipapakita ang pag-ibig ng isang tao na kahit sa masakit na paraan, pero naitutuwid ka naman. Amen? Pero dahil sa ating mga napapakinggan, meron po tayo mga napapakinggan na hindi dapat tinatanggap. Hindi lahat. Kasi ang may mga napapakinggan po natin, mayroon mga positibo at may mga negatibo tayong napapakinggan. Ano-ano mga ito? Ano yung mga dapat hindi natin tinatanggap na dapat ini-ignore na lang natin at di natin dapat tinatanggap? Yung mga pagchichismis, pinapakailaman ang buhay ng may buhay. Minsan ang tao, nakikilala niya ang tao na hindi personal, napakinggan lang niya sa isang taong masasabi nating buhay na CCTV, napakinggan mo yon, kaya malaki ang malaki ang epekto sa bawat isa sa atin kung ano ang ating napapakinggan. Kaya dapat yung mga naghahatid sa ating mga balita na ating napapakinggan ay suriin po natin, hindi lahat dapat pinapaniwalaan. Hindi dapat lahat tinatanggap. Halimbawa, may narinig kayo isang balita, lalo na sa kaibigan mo o sa kung sino man, sa patungkol sa isang tao, lalo na kung ang ipinati niya sa iyo ang kasiraan ng taong ito. Dapat di po natin tinatanggap niyo. Mas mabuti na makilala mo isang tao sa pamamagitan na ikaw mismo ang nakakakilala. At hindi lamang sa pamamagitan yung napakinggan. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga napapakinggan dahil napakalaga na mayroon tayo mga dapat ini-ignore, dapat di pinapapasok sa ating isipan kasi pag kung ano yung lagi natin napapakinggan, malaki po ang nagiging epekto nito sa ating buhay, sa ating isipan. Di ba po?
Napakalaga kung ano yung pinapakinggan mo, suriin mo mabuti at hindi lamang tanggap ka na lang ng tanggap. Kaya hingin natin sa Diyos yung pangunawa, yung pandinig, ang buksan nating mga tenga, yung mga dapat lamang nating mapakinggan. Ano pa ang pwedeng i-ignore? Yung mga worldly songs, mga makasalibutang mga kantahin. Malaking epekto po nito. Noong araw, mahilig din po ako sa mga hard rock. Kinakanta ko yan kahit di ganun kaganti yung boses ko. Wala akong pakialam. Kinakanta ko yung mga laklak, halik ni Judas, kung ano nung mga worldly songs. Pero alam niyo po ba, sa aking personal testimonies, ayaw na ayaw ko na mapakinggan po yan. Kayo po, kumusta po kayo sa mga yung napapakinggan mga music? Baka umaayon ka pa sa mga worldly songs, yung mga rap, na may iba punong-puno ng mga mura. Baka mamaya, pag napapakinggan mo yan, tahimik ka lang, mamaya umiindak-indak ka na, umaayon ka na, tinatanggap mo na yung mga masasamang mapananalita. Kaya dapat maging maselan tayo sa ating mga pandinig. Mayroong isang kanta na recently ko lang ulit napakinggan, yung The Greatest Love of All. Ayan. Sabi doon, learning to love yourself is the greatest love of all. It's a worldly, bakit? Sabi niya, the greatest love of all, ang pinakamataas o masasabi sigurong dakila ng pagmamahal ay ang malin mo ang iyong sarili. Ibang-iba ito sa sinasabi ng Biblia. Ang sabi sa Biblia, deny yourself. Hindi masama na ibigin mo, malin mo ang iyong sarili dahil regalo ng Diyos ito sa atin. Pero pag dumating sa punto na mamalin mo ang sarili mo kaysa sa Diyos, delikado ka. Dapat maging maingat tayo sa ating mga pinapakinggan na katulad ng kantang ito. Minsan nag-enjoy tayo dahil siguro sa beat ng tugtog, napapaindak ka. Pero tignan mo, pakinggan mong mabuti yung mensaheng sinasabi nito. Baka gawa na ito ni Satanas na ini-enjoy mo na hindi mo nauunawaan. Kaya mapanuri tayo, maging maselan tayo sa bawat po nating mga napapakinggan. Siyempre, kapag may napakinggan po tayo, hindi rin maiiwasan yung lumalabas sa ating mga labi. Lalo na pagkanta. Pagkanta yun, pag napapakinggan mo, siyempre kakantay mo siya. Kaya katulad ng sinabi ko, maging maselan po tayo pagdating sa ating mga napapakinggan. Mag-ingat po tayo. Sa Aklat ng Kawikaan, chapter 18 to 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Kung ano yung napakinggan mo, kung ano yung sinasabi mo, ano yung dinideliver ng labi mo. Sabi sa ibang kasulatan, dapat bumubukal sa ating mga labi ay ang pagpupuri sa Diyos. Hindi yung panlalait sa kapwa, hindi yung paninira sa kapwa. Meron bang madaldal dito? Ayusin mo kapatid ang iyong kadaldalan kung mayroon po dito. Kasi baka may pagkakataon na may na-open ka, may nasasaktan ka, at hindi ka marunong humingi ng tawad. Pero, kapag sa iyong kadaldalan, sorry po the word na kadaldalan, o masalita, dalhin natin sa salitang masalita. Kapag yung pagiging masalita ay ginagawin po sa tamang paraan, wala po tayong problema doon. Di ba po, kapag kinukurit mo yung kapatid mo, na kapatid, mali yata yan Ganon. Pero mayroon sinasabi sa aklat ng Tito chapter 1 verse 13. Ito po kinuha sa aklat ng ang dating Biblia 1905. Sabi dito, ang patutong ito ay tunay. Dahil dito sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pagaling sa pananampalataya. May pagkakataon na talagang ginagamit ang kabagsikan, pagtaas ng boses, lalo na kapag nagpapayag ka ng magandang balita, pero tinutulugan ka. Patawarin niyo po ako kung hindi naging maganda ang dating nito sa inyo. Minsan, nagagawa ko po yan dahil pag may nakikita akong natutulog, talagang pumunta ka pa dito para lang matulog. Di ba po? Kaya dapat gising na gising po tayo. Kaya minsan, hindi ko po naiwasan na itataas ko po ang aking boses dahil sa mga antukin. Kaya dapat pag may mga ganitong araw ng linggo, prepare yourself physically, spiritually. Matulog kang maaga, huwag kang magpupuyat. Para pagdating mo sa upuan na yan na palagi mong inuupuan,
ay gising na gising ka at matatanggap mo ang salita ng Diyos na bukas ang iyong tenga. Ayan, kaya ang sinasabi dito na may kabagsikan, saan ba ang mas prepared nyo? Yung mahinahong pananalita o yung may kabagsikan? Pero ang dalawang ito ay dapat napapanahon. Hindi ka naman basta-basta na lang sumisigaw. Lalo na pang sinisigaw mo ay nakakasakit. Kasi minsan, yung salita ng tao na nakakasakit sa kapwa, mas matagal maghilom yun. Kaya dapat mag-iingat po tayo sa ating mga pagiging masalita. Ayan, madalas masakit ang pagsabihan. May mga marahil response tayo na mali. Ayan, kapag napagsabihan ka, kahit ako minsan, pero later on, pagdaan ng mga tama pala yung sinabi niya. Di ba po? Sabi sa Hebreo, chapter 12, verse 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naging nagpeace. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya dapat matuwa po tayo kapag mayroong nagsasabi o pumupuna sa ating mga kamalian. Pero ikaw na pumupuna. Anong sabi sa ibang kasulutan? Halika kapatid, tatanggalin ko ang puwing sa iyong mga mata, pero ang torso na sa iyong mata ay hindi mo nakikita. Kaya bago ka siguro sumita, bago ka pumuna sa iyong kapwa, tignan mo muna ang iyong sarili. Di ba po? Napakalaga na kami po. Kaya minsan napapayak talaga ako pag ako'y patatayuin dito. Hindi po biro na kami po'y tumatayo dito sa harapan dahil kami po ay mas maigpit at magiging mas matindi ang kaparusahan po na sa amin kapag ang amin dinidiliba ang dinaayon sa salita ng Diyos. Minsan, sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Kasi wala akong kayang gawin. Kapag hindi niyo po ako ginabayan, hindi niyo po ako pinahintulutan, hindi ko kayang gawin to. At alam ko na kapag ako'y nagkamali, Panginoon, mayroong pagdidisiplina sa akin, kaya talagang nagpapatira pa ako. Kapag ako'y naatasan, natatayo dito sa iyong mga harapan. Ngunit sa kabila ng lahat na yan, hindi pa rin po ako perpekto. Patuloy kong hinihingi sa Diyos ang karunungan, bukas na mga labis sa kanyang mga totoong salita, at hindi sa akin lamang nanggagaling dapat. Napakalaga po ng prayers. Ayan. Kapag tayo napagsasabihan, dapat tingnan po natin kung ano po yung mga sinasabi sa atin. Ito ba'y pagtutuwid? Minsan ganito talaga ang damdamin ng tao, no? Pagka minsan ikaw ay tinutuwid, nagagalit ka talaga. Mali mo naman na sinasabi dito sa aklat ng Hebreo. Magagalit ka minsan kasi ayaw mong tanggapin na nagkamali ka. Dapat, kapag Kristyano ka, matuto kang tumanggap ng correction sa iyo. Mayroon kang teachable heart. Kasi ang puso mo dapat si Jesus ang nandyan at hindi ang galit, hindi ang puot. Di ba po? So sa Kawikaan, chapter 21, verse 9, mayroong isang talata dito na dahil sa mga masasalita, masasabi natin mga madadaldal. Sabi dito sa Kawikaan, chapter 21, verse 9, masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasaway asawang madaldal. Tingnan niyo po ito. Gusto niyang tumira sa bubungan kaysa makasama niya ang kanyang asawa na madaldal. Sa ano po ito? Magandang balita Biblia, pero hindi ko po alam sa ibang salin. Dahil ito naman po yung lagi po natin ginagamit. Matindi ito, no? Hindi naman, puro babae lang naman yung madaldal, di ba? Minsan, yung may ibang lalaki, ganun din. Pero dapat, kaya nga, mag-iingat po tayo sa ating mga pananalita. Maging matalino sa pagkakinig at pagsasalita. Kaya dapat ang ating napapakinggan na mensahe mula sa Diyos ay nakikita sa ating mga buhay. Dapat pag napapakinggan natin, isa sa pamuhay natin. Kaya kumusta po kayo? Kumusta siguro, kahit ako hindi ko na mabilang yung lahat na mga tinuturo dito sa harapan. May apply po kaya natin po yun? Ako, pagka hindi sa itinatas ko po ang aking sarili, mas prepared ko po yung kapag nakikinig ako, nagsusulat ako. Kaya believe ako sa mga hindi nagsusulat. Siguro, may kanya-kanya po tayong
way kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Kasi may pagkakataon kapag hindi mo siya sinusulat, nakakalimutan mo yon. Di ba po? Siguro ngayon dahil napapakinggan mo, pero meron namang magagaling sa ang kanilang mga memory kapag napakinggan nila ito, ay nare-recall naman. Pero para sa akin, mas gusto ko yung sinusulat ko rin kasi nababalikan ko siya. Diba? Ayan, napakalaga na sa bawat isa sa atin, nasa inyo po kung ano po ang inyo pong saan kayo komportable pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ayan, sa Aklat ng Santiago, chapter 1, verse 22, sa applications, be doers of the word and not hearers only. Ayan, hindi lang dapat ito nating pinapakinggan, kundi dapat gumagawa rin po tayo, kumikilos din po tayo. So ang Biblia ay napakalaga sa ating bilang Kristiyano. Basahin ito araw man o gabi, pagbulay-bulayin ito, hingin sa Diyos ang katalinuhan at pangunawa. Kumusta po ang iyo po mga devotion? Nakapagbabasa po ba kayo pa ng Bible? Nagsusulat ka ba kung ano yung insight na binigay sa iyo ni Lord? Pagkatapos o bang sinulat, sinishare mo ba? Alam niyo po, napakadali na naibahagi ang salita ng Diyos through social media. Di ba po? Siguro paulit-ulit na namin nababanggit to share it to the social media. Kaya lang siyempre, minsan, naiiba yung pagtanggap ng tao, lalo na ang binasa mo isang verse lang at di mo binabasa ang buong kasulatan. Kaya minsan, pag nag-share po ako, read the full chapter. Yan. Kasi iba-iba yung pagtanggap ng tao patungkol po dito. Kaya, napakalaga na ibinabahagi natin ito sa mga tao. Kung ikaw man ay masasabi ba natin pipi ngayon, hindi mo kaya ibahagi ang magandang balita sa mga tao, gamitin mo yung kamay mo, mag-message ka, i-share mo sa Facebook mo. Diba po? Isa yung malulugod ng Diyos kapag yan ang ginagawa mo. Hindi po mga kalukuhan ang mga sinishare mo sa iyong Facebook. Minsan may pagkakataon na pag binuksan mo yung Facebook mo, minsan may pagkakataon na matatawa ka, pero kalukuhan pala yun. Maging maselan din po tayo pagdating dito. Kasi kapag ano yung nakikita mo, minsan napapatawa ka na lang, pero baka hindi mo namamalayan, mali na pala ito. Tumatawa ka sa isang bagay na halimbawa, may nadisgrasya, pinagtatawanan ng mga tao. Di ba po? Kaya dapat mag-iingat po tayo, lalo na sa paggamit sa social media. Kaya we always advise na mga tumatayo sa pulpito na gamitin po natin ang mga kakayahan na katulad ng kung kaya mo mag-cellphone, gamitin mo yon, ipalaganap ang magandang balita. Huwag kang mahiya. Kasi ang sabi sa Biblia, kapag ikakayahin ninyo ako sa harapan ng mga tao, sabi ni Jesus, ikakaya ko rin kayo sa harapan ng aking amang nasa langit. Di ba po? Yung ibang sabi sa term, dapat wala na tayong iya. Wala na tayong iya, lalo na sa pagpapalaganap ng magandang balita na dapat natin ginagawa. Be doers the word and not hearers only. Hindi lamang dapat dito lang nag-i-stack sa atin ang ating mga napapakinggan, kundi bumubukal sa ating mga labi. Ayan, pangalawa, inaalam dapat ito at inuunawa. Huwag mong babayang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ang mabuti at malalim. Pag sinabing malalim, talagang dapat ito ginagawa po natin ng maayos at tama. Mas malalim. Kaya lagi kong hinihingi sa Lord, pagkalooban niyo akong pangunawa sa iyong mga salita at magawa ito ng mas malawak, mas malalim. Dahil pag sinabing mababaw, tulad ng posting, binaon dyan sa lupa at mababaw, madaling nabubuwal. Kung ganon din po dapat ang ating pananampalataya na malalim. Malalim ang ugnayan natin sa Diyos. Malalim at matibay ang pundasyon. Sa aklat ng Josue, chapter 1, verse 8, huwag mong kakalitang basahin ang kasulatan, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Kaya malinaw na sinasabi dito na ang ating buhay, magiging matagumpay ito. Huwag lang natin sinusukat sa mga material na bagay natin natatanggap ang katagumpayan sa buhay na ito. Yung salitang manifesting,
Hindi applicable sa mga Kristiyano yun. Bakit? Yung manifesting, sinasabi nito ay sa kanyang sariling kakayahan at hindi ino-honor ang binibigay ng Diyos sa kanya. How arrogant you are, little human. Dapat di po tayo nagiging arrogante sa harapan ng Panginoon. Kung may talento tayong ginagawa, tumugtog, kumanta, magbahagi ng salita ng Diyos, lahat ng yan galing sa Diyos. Kaya dapat ginagamit sa Diyos at nagagamit natin upang parangalan ng Diyos. Ayan, dapat itong pinag-aaralan, inuunawa at itinuturo. Tanong, sino po dito ang nagpapatuloy sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos? Sino po dito ang patuloy na pinag-aaralan ng salita ng Diyos na kahit hindi ka na-assign mag-share sa Lower Antipolo o sa Marikina o kaya mag-share ka sa iyong prayer meeting? Di ba? Dapat consistent. Lagi po natin itong ginagawa. Patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. Dalhin po natin sa simpleng interpretasyon. Ako po ay mahilig magtanim-tanim ng mga halaman. Dahil wala po kaming maluwag na lupa diyan sa aming tinitiran, sa mga paso lang. Ayan. Halaman at lupa. Yung lupa, ito yung ating mga puso. Halaman, ito yung salita ng Diyos o binhi na itinatanim sa ating mga puso. Ayan. Ano po ang ating dapat ginagawa? Sa akin po, sa aking pagtatanim, dahil nasa paso lang siya, limitado po ang nutrients na pwedeng matanggap ng isang halaman kapag nasa paso. Unlike pag nasa lupa, pag na-expand ang kanyang ugat, ay mas marami siyang nakukuha, marami iba pang mga nutrients. Pero pag nasa paso, at ganyan lang ang nandyan, dapat nilalagyan mo siya ng pataba, dinidiligan mo ng maayos, para lumago at para magkabunga. Ganon din po sa atin, kung paano natin tinatanggap sa ating puso ang mga salita ng Diyos, dapat mayroon tayong ginagawang regular na pagdidilig. Paglalagay ng mga pataba, babalik uli lagi tayo sa salita ng Diyos. Hindi sapat yung tinanggap mo yung salita ng Diyos na ganon-ganon lang. Dapat patuloy natin itong binibigyan ng halaga at binibigyan ng pagsalaman ay pataba. Pag sa spiritual nating buhay ay ang salita ng Diyos. Dapat kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos intentionally, ibig sabihin mayroon po tayong ginagawang pagtugon sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Ano-ano mga pagtugon na katulad nito? Tayo po pag umahayo, nag-evangelize po tayo, ibinabahagi po natin ang magandang balita sa mga tao, sa Marikina, kung saan mo tayo dinadala. Natutuwa tayo pag may mga taong tumatanggap kay Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Pero kumusta na kaya sila? Minsan pag mayroon tayong nasishare, iba naiiyak. Nalalaman nila kung gaano sila kamahal ng Diyos na dapat silang magbalik sa Diyos. Libo na rin siguro yung binigay na nating mga tracts dyan sa Marikina. Pero ilan na ang umaatin po doon. Pero ako naman naniniwala na yung mga taong yon, marahil hindi sa atin sila umaten, sa mga salita ng Diyos, mayroon ginawa ang Diyos sa kanila. Marahil sa ibang lugar sila umaten sa kanilang napakinggan. At dapat wag po tayong paghinaan ng loob kapag hindi natin nakikita yung pagdami ng tao sa Marikina. Dahil totoo, di natin naman kayang baguhin ang buhay ng tao, di ba po? Ang Diyos lamang. Tayo lamang ay mga daluyan na minsay na nagmumula sa Kanya na dapat po lagi natin ginagawa. Mayroong ibang mga talinghaga patungkol sa salita ng Diyos, sa mga binhi, sa aklat ng Mateo chapter 13. Dito yung talinghaga na ibinahagi ng ating Panginoong Hesus na isang magsasaka, lumabas sa kanyang bahay, pumunta sa bukiran, nagasik ng binhi. Iba-iba po yung binhi na yon, na kung saan dumapo. May dumapo sa daan, may dumapo sa mabatong lupa, may nahulog o napunta sa matinik na lamanan, mayroon ding napunta sa matabang lupa. Iba-iba po yon. So, kumusta po kayo sa inyong pangtanggap sa mga salita ng Diyos? Ito po ba'y tulad ng sa daan, na sinabi po doon na mga talinghaga, ay tinukalaman ng ibon,
Na tulad ng tao na tumanggap siya pero hindi ito sumibol, hindi ito tumubo. Ganon din sa mabatong lupa, tumubo ito, masaya siya na tinanggap iyon. Pero dahil sa mabatong lupa, may manipis lamang ang lupa, hindi na rin ito lumago ng maayos at nagkabunga. Ganon din doon sa matinik na halamanan, tumaas din ito, pero dumating yung mga pagsubok, mga kapigatian sa buhay, kaya nawala ang mensahe na kayo napakinggan. Kaya dapat tayo ay yung mga lupa na tumanggap sa salita ng Diyos, na matabang lupa, dapat nakakakitaan tayo ng paglago. Di ba po? Na napakalaga sa atin, na kapag tinanggap ang salita ng Diyos, dapat ito nga intentionally, mayroon tayong intensyon. Alalahanin po natin ang ating mga pinag-aralan. Spiritual growth is a choice. Naalala niyo po yun? Nalalago ka sa pamamagitan ng pagpili mo. Hindi tulad ng physical na katawan, na kapag isinilang ka, ay hindi ka habang buhay na makikitang baby. Ako lumaki, pero hindi tumangkad. Pero po rin ng Panginoon, kasi nakilala ko ang tunay na Diyos. Na kapag ang physical mo katawan, gustuin mo maintindi, mayroong nagiging pagbabago sa iyo. Yung iba, tumatangkad talaga. Yung iba, lumalaki ang mga katawan. Pero pagdating sa spiritual po natin mga katawan at buhay, hindi ka lalago kapag wala kang ginagawa at pinipili na dapat para sa Diyos. Pwede bang maging matalino ka sa salita ng Diyos na hindi mo binubuklat ang Biblia? Hindi. Imposible yun. Pwede bang matuto kang magbahagi ng mensahe mula sa Diyos na wala kang kaalam-alam sa salita ng Diyos? Hindi. Kaya dapat mayroon tayong ginagawa na pagkilos upang tayo po ay lumago. Ating mga spiritual na buhay. At di lamang talaga ito napapakinggan, kundi mayroon tayong pagpili na dapat ginagawa tulad ng regular na pagbabasa ng salita ng Diyos. Ako, hindi ko po tinatas ang aking sarili. Walang araw na hindi ko na binabasa talaga ang salita ng Diyos, the words of God. Kasi ikakaiba sa lahat ng libro na ginawa ng tao. Ang kayamanan na nandito sa Biblia ay hindi maihalin tulad sa kayamanan material. Napakasagana ng Biblia. Lahat na nandyan. Katulad ng may sakit, pag binigyan mo siya ng reseta, bibili niya yon. Ang resetang binigay sa atin ng Diyos ay Biblia. Pwede kaya yung may sakit, pag nagtanong siya ng kanya anong sakit niya, eto reseta, bigyan mo siya ng Biblia. Pwede ba yon? Pero magiging iba-iba pa rin ang pagtagap ng tao pag binigyan mo siya ng Biblia, pag may sakit siya. Pag doktor kasi, pag binigyan ka ng Biblia, binigyan ka ng reseta, inumin mo to sa ganitong oras. Kaya pagdating sa salita ng Diyos, kapag napakinggan mo ito, napakalaga ng pagsunod. Di ba po? Katulad ng binigay na reseta ng doktor sa iyo. Inumin mo to, pag gumaling ka, mostly yung iba sa isang linggo, inumin mo to dapat. Dapat iinumin mo. Naniniwala tayo, may mga naniniwala na ang medical o anumang mga kapsula o tableta na gamot, naniniwala kang gagaling ka. Pero kapag hindi mo ito ininom, gagaling ka kaya? Magkakaroon kaya ng epekto sa iyo ito? Hindi. Kasi hindi mo siya ininom eh. Di ba? Katulad din ng pagsunod sa Diyos. Na kapag naniniwala kang may Diyos, dapat sumusunod ka sa Diyos. Maraming tao nakilala ang Diyos, pero hindi sumusunod sa Diyos. Kahit si Satanas, naniniwalang may Diyos. Kahit si Satanas, sinubukan niyang suksuin ang Diyos. Kahit si Satanas, gumagamit ng salita ng Diyos. Kaya dapat maging maingat po tayo at ang salita ng Diyos ay dapat mayroong malalim. Malalim na pangunawa sa kanyang salita. Kaya dapat pag binubuksan natin ito, Lord, pagkalob niyo po sa akin ang pangunawa sa iyo po mga salita. Hingin natin sa Panginoon yun. O baka mamaya nagbubuklat ka lang, yung patsam-patsam, binuklat mo, eto yung sabi ni Lord sa akin. Mas malaga yung mayroon kang ginagawang devotions araw-araw. Kasi ito yung way ni Lord kung paano tayo kausapin sa panahon ngayon. Kung paano tayo kinukorek
na marahil paulit-ulit na rin nababanggit na noong araw, literal na naririnig ng kanyang mga lingkod ang kanyang mga salita. Pero sa panahon natin ngayon, ang salita ng Diyos pinapakinggan at binabasa. Napakalaga po niyon. So gamitin sa tamang paraan ang ating mga mata. Kasi kung ano ang madalas mong nakikita, nakakaapekto ito sa iyong pananampalataya at pag-iisip. Ayan, our eyes. Dapat ang ating mga mata ay maliwanag. Dapat ginagamit sa maayos ang ating mga mata. Pero alam niyo po ba na sa panahon natin ngayon, merong mga taong alam natin hindi sila physically bulag, pero spiritually bulag. Amen po. Sino dito ang nakaisa sa pagdiriwang ng Halloween? Kapatid, baka bulag ka na. O nagbubulag-bulagan ka. Malinaw na sinasabi dito na ang Halloween, literal na nakikita mo, kadiliman ang ipinopromote nito. Makita mong nakakostume, nakasungay, katakot-takot na mga muka. Kristyano ka. Tapos natutuwa ka pang tumanggap ng candy. Ano, sa candy ka lang nakukuha. Baka bulag ka na o nabubulag-bulagan ka. Putok na putok ito, mga kapatid. Yearly. Sinisilibra ito ng mga taong makasanlibutan. Pero ikaw, hindi ko alam kung sino sa inyo ang nakisa dito. Dapat maging maselan tayo pagdating sa mga ganyan. Di ba, literal na nakikita nyo yung mga costumes nila? May mga parang walang ulo, may sungay, parang mga bangkay, mga kademonyohan, pinopromote. Magpapadaya ka ba sa ganyan? Mata mo talaga, nakikita mo, lalo na Kristiyano ka. At nakikisa ka sa mga ganyan, tuwang-tuwa ka pa, baka tumanggap ka pa ng candy. Pero, dapat, hindi na tayo ganun. O baka mamaya sa trabaho nyo, may ganun. Kaya mo pa kayang tumayo? Kaya mo pa bang patutuan si Kristo? O dahil nasa trabaho ka, makisama ka na lang. Anong sabi doon sa ibang mga term nila? If you can beat them, join them. Sige, join them. Baka maimperno ka. Dapat maging masilan tayo pagdating sa mga ganyan. Pwede kang tumanggi. Dahil nasa trabaho ka, sige, baka mamaya. Sabihin nila, KJ ako. O baka mamaya, mawala ako sa trabaho. Pag wala na akong trabaho, wala na akong pera. Kumusta ka? Kumusta yung trabaho mo? Baka mamaya sa trabaho mo, puro sa trabaho na lang, na worldly ang ginagawa mo. Hindi mo na binubuksan ay yung mga labi sa mga salita ng Diyos na yung napapakinggan. Diba, yung tradisyon ng tao, napakarami ng tradisyon ang ginawa ng tao na nagagalit ang Panginoon Hesus na katulad ng mga Pariseo, mga Saduceo, mga tagapagturo ng kautusan, na mas sinusunod nila ang kanilang mga tradisyon kaysa gumawa ng mabuti. Noong mga panahon, ang Panginoon Hesus ay nandito sa lupa, nagpagaling ng mga may karamdaman. Na nagalit itong mga Saduseo. Sabi nila, ba't mo ginagawa yan? Araw ng pamamahinga. Ang sabi ng Panginoon Hesus, kung ikaw ay mayroong isang tupa ba yun? Anong klaseng hayop yun? Nahuhulog sa isang balon, hindi mo pa iahon ito kahit araw ng pamamahinga. Malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesus na kahit sa araw ng pamamahinga, dapat gumagawa ka ng mabuti. Balikan natin yung salitang tradisyon. Napakarami ng ginawa ng tradisyon ang mundo. Ina-adapt na rin ng Pilipinas yung gawa ng ibang bansa. Mga tradisyon na talaga namang karumal-dumal at ayaw ng Diyos. Ano ba yon? Tulad ng mga patimpalak na Miss Gay Philippines. Tingnan niyo po ito.
Mga lalaki pero nagdadamit ng babae. Kumikilos na babae. Meron ba sa iyo ditong nakakaramdam ng ganon? Bagamat lalaki ka, ang pakiramdam mo'y babae ka. Pandarayan ng dyablo yan sa iyo. Pag lalaki ka, babae ka. Minsan ang bata pag nakakakita ng mga ganong lalamya o malambot, okay lang siguro yung talagang malambot ka. Pero pag dumating sa punto na magkaroon ka ng relasyon sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, at dumating sa salit hanggang sa pagsisipig, dumal sa Panginoon yon, sa kanyang harapan. Okay lang siguro kung babae ka, astig kang tumindig, pero wag naman dumating sa puntong magkaroon ka ng relasyon sa kapwa mo babae. Pag lalaki ka naman, pwede mong lalambot-lambot ka, okay lang yun. Kasi siguro ganun ang language ng katawan mo, malambot ka. Pero pag dumating nga sa nakipagrelasyon ka sa kapwa mo, babae, lalaki, patawarin niyo po ako, pero imperno ang puntan nila. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Hindi ko alam kung ako lang yung nahuli. Yung Miss Gay Philippines, matagal nang nakikita po natin yan na sinimula niya 1979. Sumibol naman itong Tumboy Pilipinas. Gugustuhin nyo ba na ang Pilipinas ay mapuno ng kabaklaan at katomboyan? Magagaya tayo sa Sodoma at Gomora na pinaulanan ng asopre at apoy. Tingnan nyo yung sa aklat ng Genesis na mayroong sinasabi doon na sa chapter 19 ang kasamaan ng Sodoma at Gomora. Si Lot, mayroon siya mga bisita. Yung mga taong nandoon, particularly mga kalalakihan, sabi nila, ilabas mo ang iyong mga bisita, ang iyong mga panauhin, at kami makikipagsiping sa kanila. Tingnan nyo ito, kung ano kayang masasamang demonyong espiritu ang kumapit sa mga taong ito. Nananaisin nila makipagsiping sa bisita ni Lot. Ang sabi ni Lot, wag na lang, mayroon akong anak. Mga babae, ito na lang. Tingnan niyo po yun. Dahil ayaw niya na ang mga lingkod ng Diyos ay gawa ng masasama ng mga taong ito na nasa Sodoma. Mas ninais niya yung kanyang anak na lang, pero hindi naman pinahintulot ng Diyos. Sang karumal-dumal, nakaisipan ng mga tao na hanggang sa panahon natin ngayon, nakikita po natin yan. Mag-ingat po kayo. Kapag ang bata, kung may pamangkin ka, kamag-anak ka, dahil Kristiyano ka, bata pa lang dapat kinukorek na yan. Yung iba, nakakalungkot, sinusuportan pa. Mga magulang, yung lalaki, paglalamya-lamya, susutan ng panty, ng baby bra. Paglalakari, bibidyoan pa. Di ba nakakalungkot yun? Dapat yung mga magulang na ito ay sila yung nag-aakay sa kanilang mga anak sa tamang landas. Pero paano naman na ito maakay kung sila mismo ay ayaw sa Diyos? Di ba? Dapat tayo talaga mga magulang ang pundasyon ng ating mga anak na gagamitin ng Panginoon. Ako, hindi naman ako masasabing isinilang ako, kilala ko agad ng Diyos. Namuhay ako ng 40 years na hindi ko kilala ang Diyos. Sinusubay ko ang Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil nakilala ko ang Diyos at hindi ko inaasa na magiging patuto ako na buhay sa inyong mga harapan. Kaya mag-iingat po tayo, itong mga taong ito. Pero mayroon naman pong mga magiging nagkakaroon ng testimonies, mga bakla na binago ng Panginoon. Tingnan niyo yung kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kaya niyang baguhin kahit ang tao makasalanan. Kahit ni si Apostol Pablo, na umamin na siya pinakamasama, binago ng Diyos. Anong gagawin natin sa mga taong ito na nakakahulubilo natin? Dalhin natin sila sa panalangin. Kung may tapang ka, share mo sila ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya napakalaga na suriin po natin, baka mamaya itong mga Halloween na ito, mga tradisyon na ito na tinanggap na ng mga tao, na ipinapasa na sa generation to generation, ay nakikiisa ka na. Mag-ingat ka kapatid. Yung mga tradisyon na hindi naayon sa salita ng Diyos, ito yun.
Yung mga tradisyon na hindi siya galing sa salita ng Diyos. Ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga tradisyon na galing naman sa salita ng Diyos. Mayroon po ba kayong naalala na tradisyon na dapat sa salita ng Diyos? Ito yung Holy Communion na gagawin po natin mamaya. Na kung saan, muli po, aalalahanin po natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Na kung paano niya tayo niligtas, inalayo sa anumang kasalanan. Isa itong paraan na dapat hindi nawawali sa ating tradisyon. Mga Kristiyano, Holy Communion, sabi ng Panginoon. Ang Panginoon Jesus, pagka iniinom natin, umiinom tayo sa kupa, kumakain tayo ng tinapay, gawin nito sa pag-aalala sa akin. Paano natin alalahanin ang Panginoon Jesus? Minsan, ihanda mo yung puso. Maka may galit ka sa iyo kapwa. Tapos, ganun-ganun ka lang tumatanggap ng banal at dugo ng Panginoon Hesus. Banal at dugo at katawan ng Panginoon Hesus. Suriin mo yung sarili. Sa umagang ito, bago mo tanggapin ang Holy Communion na ito, mga kapatid. Ito yung tradisyon na dapat hindi na nawawali sa bawat isa sa atin. Kasi yung mga tradisyon na makamundo, yung ginagawa ng mga tao na inililibot yung mga rebulto. Alam niyo po, yung mga tao yan, kahit patay, paglalaban nila yan. Na ito yung kanilang kanakagisnan. Sabi nila, dito na ako mamamatay. Ako, ganyan din po yung expressions ko nung araw. Sabi ko, dito ako mamamatay. Kasi dito ako namulat. Mga magulang ko, ito yung pinamulat sa akin. Pero salamat sa Panginoon. Dahil pinalaya niya pa ako sa ganyang tanikala ng dyablo. Pero sa panahon natin ngayon, tuwang-tuwa pa yung iba. Binilibot, sabi ng Panginoon, sa aklat na Exodo, huwag kang gagawa ng anumang maimay nasa lupa, nasa langit, nasa lupa, maging nasa ilalim ng lupa. Huwag niyo silang sasambahin. Diba? Huwag niyo silang yuyukuran. Kapag sinabi mo sa mga Katoliko ito, patawarin niyo pa ako, pero sabi nila, hindi namin sinasamba. Pero yung kasunod na salita, huwag niyo silang yuyukuran. Diba? Kaya ito yung bumulag sa mga taong ito. Pero itong pa rin ito yung sila yung mga bulag pa rin sa katotohanan. Pero pasalamat po tayo dahil binuksan ng Diyos ang ating mga mata na makita po natin ang katotohanan. Kaya dapat pinuputol na yung mga ganitong tradisyon ng tao. Sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 2. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon ay magagawa ninyo kung ano ang mabuti at nakalulugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi niya, huwag kayo makiayon. Kung alam mong mali, huwag na. Ang salita ng Diyos, kung hindi, hindi. Kung oo. Hindi yung nagdadalawang isip ka pa. Sabi doon sa aklat ng Santiago, huwag umasang tumanggap ng anuman ang isang tao kapag pabago-bago ang kanyang isip. Ito yung na-share po namin doon sa prayer meeting po namin. Na kapag nananalangin ka, dapat buong-buo ang pagtitiwala mo. Hindi sa nananalangin ka, ang dami mong sinawi, pagdating sa dulo, ibibigay kaya ni Lord yun? Claim it. Ibibigay ni Lord yun. Matuto ka lang maghintay, maging matyaga, pero may pagkakataon na talaga, di pagkakalob na sa iyo ng Panginoon ang iyong inihiling, lalo na makakasama sa iyo. Ayan. So dapat
Doon tayo sa dapat nating mga lakaran upang ang Diyos ay malugod sa bawat isa po sa atin. Sa aklat ng Marcos chapter 4 verse 12, nang sa gayon tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila na makinig ay hindi sila nakakaunawa. Ito yung mga taong nakikita mong hindi bulag sa physical pero bulag talaga sa spiritual na mata at buhay. Tingnan nyo to, tumingin man sila ng tumingin. Hindi sila makakakita. Makinig man sila na makinig, hindi sila makakaunawa. Kaya yung prayers po natin, doon sa mga nasesyaran po natin, mga nababahagi na natin, matanggal yung talukbong sa kanilang mga mata. Ang mga nakapara sa kanilang mga tenga upang kanilang makita ang katotohanan at kanilang mapakinggan ang katotohanan upang sila makalaya. Ako naman naniniwala na ang Diyos lamang makapagpapalaya sa kanila. Ito yung mga taong literal na nakikita ng kanilang mga mata, pero hindi nauunawaan. Anong gagawin natin? Panalangin natin sila. Kaya reminders ito sa atin. Sa sunod na taon, huwag ka na makiayon dyan sa ganyan. Ihingi mo ng tawad sa Diyos kung umatin ka man sa mga trick or treats na yan. Lalo na mga anak natin. Huwag lang matuwa sa pakihindi-kahindi lang. Diba? Pangatlo, nagbibigay ng kagalingan. Ayan. Kaya yung sinabi kanina na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kagalingan. Ayan, sa aklat ng mga awit, Kapitulo 107, versikulo 20, sa salita lamang na kanyang pabatid sila ay gumaling at naligtas sila. Kaya ang salita ng Diyos nakapagbibigay sa atin ng kagalingan. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong mga physical na katawan? Di ba masarap kumain? Yan. Pero wag lang dumating sa punto na ang pagkain kasi, kapag bibigay sa atin ng kalakasan sa ating physical na katawan. Pero pag sumobra ka naman, baka magkasakit ka ng high blood, kaya hinay-hinay lang. Okay lang na i-enjoy mo yung pagkain na kaloob sa atin ng Diyos. Kaya pag binabasa mo lagi ang salita ng Diyos, dito mo makikita yung kung ano yung dapat at hindi dapat. Dahil na sa patungkol sa pagkain noong araw, sa lumang tipan, may mga ipinagbabawal na pagkain. Dahil nagkakasala ka. Pero pagdating sa bagong tipan, yung sinasabi na pagdating sa pagkain, ay kung ang isang tao ay paniniwala niya na halimbawa gulay lang ang kanyang kinakain at nakakasala siya pag kumain siya ng karne, mayroong pagkakataon na hindi mo na pwede ipilit sa kanya na kainin niya yung karne kasi magkakasala siya. Diba? Respeto. Pero, alam nyo ba na respeto ay nagagamit ng dyablo? Halimbawa, ito mga ibang may paniniwala, sabi nila, respeto nyo kami. Dahil narinig mo yung respeto, hindi ka naiimik. Pero ang dapat, ibahagi pa rin ng salita ng Diyos. Kaya nababali yung minsan, yung pag-aangad na mga Kristyano, ibahagi ang magandang balita sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sasabihin nila, hindi nyo kami nire-respeto. Diba? Minsan nagagamit talaga ng dyablo yan, salita respeto, upang baliin ang dapat matanggap ng tao. Kaya pag-pray po natin ang mga taong katulad ng mga ito. So, nagbibigay ng kagalingan ang salita ng Diyos. Kasi pag binabasa mo ang salita ng Diyos, marami dito na sinasabi kung ano ang ayaw niya. Mayroon pang sinasabi dito na hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng langit ang mga tulad ng mga gossip, mga chismosa, mga lasenggo, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga manggagaway o mga manghuhula, mga kumakausap sa masasamang espiritu. Yung mga lasenggo, ito isang bahagi ng karamdaman ng tao. Yung iba, nagiging mindset nila, iinom sila para makatulog daw. Yan din yung time ko nung araw. Sabi ko, makasyat nga ng konti na masarap ang tulog. Pero purihin ng Panginoon kasi hindi yun eh. Hindi yun. Magiging masarap lang ang tulog mo pag payapa ang isipan mo.
na ipagkakalob ng Diyos sa iyo at hindi sa pamamagitan ng alak. Ano yung iba? Uminom ka ng kape para hindi ka antukin. Di totoo yun. Kasi uminom ako ng kape pero kung ayaw kong mantok, pero hindi eh. Yung minsan yung nagiging mindset ng tao, no? Pero iba-iba rin pa rin ang pagtanggap sa iyong katawan sa kape. Diba? Ayan, kaya napakalaga na dapat ang ating spiritual na katawan, physical na katawan, ay healthy. Dapat alam mo ko yung dapat mong kainin at kung anong dapat ay hindi mo dapat kainin. Pero may sinasabi sa Biblia, dito sa Bagong Tipan, ng lahat ng pagkain ay nilinis na ng Diyos at pwedeng kainin. Ayan. Hindi ko alam sa inyo na kung mayroon pa kayong hindi po ayaw pa rin kainin. Pero alam niyo po, patungkol sa pagkain, marami pa rin tao talaga ngayon, sa panahon ngayon na hindi sila kumakain ng anuman o basta-basta lang. Pasalamat tayo sa Diyos dahil kapag kumakain ka, anong ginagawa? Ipinapanalangin yun. Ipagpasalamat sa Diyos ang mga pagkain na yan. Na dapat magbigay sa atin ng iba yung lakas. Di ba po? Kung mayroon mang hindi ka nais-nais na nandyan, na baka mamaya magbigay sa iyo ng diarrhea o sakit sa katawan, na magbigay sa iyo ng karamdaman, kaya ipag-pray natin. Pero, kung alam mo naman na puro taba-taba laging kinakain mo, ay high blood ka talaga. Kaya hinay-hinay sa pagkain. Dapat kontrolado. Inulit ko, walang masama na enjoyin mo yung pagkain. Balance lang. Ayan. Noong araw, may mga taong, noong araw ang aking mahal na asawa ay hindi pa ganyan kalaki. Yan. Maihahalin tulad pa sa Coca-Cola. Pero ngayon, Coke pa rin, pero 1.5 na. Pero mahal na mahal ko pa rin yan. So, kumusta ang inyong pong mga partners sa buhay? Ano man ang magiging ng kanilang mga katawan, dapat mahalin po natin sila. Iyo po? Ayan, napakalaga ng pagmamahal. So, marami sa panahon ngayon, maging noon pa, ang naghahanap ng kagalingan. Bawat karamdaman, physical man o spiritual, pero marami na hindi nila alam, mayroon silang karamdamang spiritual. Madalas natutuon ang pansin ng tao sa karamdamang physical. Kaya pag may sakit po tayo, una, dumudulog tayo dapat talaga sa Panginoon. So ang Diyos, ang ating dakilang manggagamot, nagpahiram ng buhay nito, kayang-kaya niyang bawin ito anytime na naisin niya. Ngunit ako'y naniniwala na kaya hindi pa niya ipinapahintulot sa inyo o sa akin na maranasan ang pisikal na kamatayan dahil meron siyang purpose pa sa bawat isa sa atin. Kaya habang nabubuhay tayo, mayroon pa siyang purpose sa atin. Pagbutihin natin ang ating mga ginagawa para sa ubasan ng Panginoon. Kumusta? Anong ginagawa po natin ngayon? Darating ang panahon, magiging kwento na lang tayo o maging ala-ala na lang tayo sa mga tao. Maaari sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga kaibigan. Naalala ko lang yung sinare ng ating kapatid na si Mel doon sa LA. Na, kumusta kayo? Kumusta niya ang mga bisita doon sa LA ng kanilang mga buhay. Kumusta ang buhay mo, kapatid? Nakalulugod ba sa Panginoon ang iyong pagsasalita? Ang iyong pagkilos? Dapat pagbutihan natin ito hanggat tayo ay narito sa mundong ibabaw na ito. Talikuran ng mga kasalanan, sumunod sa Diyos. Huwag tayong maayos sa agos ng mundong ito. Kasi, baka biglang dumating si Lord na hindi mo namamalaya, nag-i-enjoy ka pa sa makasalibutang buhay na ito. Malinaw ang sinasabi sa Biblia na daritang ng Panginoon sa oras na hindi natin inaasahan. Anytime, ang buhay din natin pwede niyang kunin. Pero tulad ng nasabi ko, may purpose pa si Lord sa iyo. Sa mga kabataan, may purpose pa si Lord sa inyo. Kaya yung mga nakikita yung hindi magaganda mga kaibigan, ang kanilang hindi
malakas na impluensya sa inyo, sa bawat isa sa atin kung kanino tayo sumasama. Ayan. Mag-iingat po tayo pagdating sa mga ganon. So, ang salita ng Diyos ay pinapagaling nito ang bawat bahagi ng ating katawan at buhay. Physically, spiritually. Physically, sa aklat ng Lucas chapter 4, verse 40. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng kasamahan nilang may sakit. Ano man ang mga karamdaman nito, pinatong nito ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Ito yung ginawa ng Panginoong Jesus noon pa, na nagpapagaling siya ng mga may karamdaman. Literally, siya mismo, tinataas niya yung, misa may pagkakataon na talagang nililay hands. Iya po. Pero itong mga may karamdaman na ito, nakatulad ng lumpo, ng paralisado, sabi niya sa lumpo, tumayo ka, buhati mo yung higaan. Gumaling po yun. Pero ang tanong, kung sakali ba na ang lumpong ito ay hindi sumunod sa Diyos, hindi siya tumayo, hindi niya binuhat ang kanyang higaan, gagaling kaya ito? Kaya napakalaga ng pagsunod. Katulad din ng isang paralitiko, sabi niya, iunat mo yung kamay. Inuunat niya ang kanyang kamay, kaya siya gumaling. Kaya napakalaga ang pagsunod. Nakita po niyong post ng ating mga pastor, na obedience leads to healing. Ang pagsunod ay nakapagdadala sa atin ng kagalingan. Ayan, kung gusto nating sumunod at gusto nating gumaling, sumunod tayo sa Diyos. Physically, mayroong dapat pagsunod tayo sa Diyos. Emotionally, God's comfort restore peace to the troubled mind. Ayan, sa ating pag-isip, ito yung ang ating pakikipagdigma sa evil forces ay madalas sa ating pag-iisip. Ito yung nagiging battlefield natin. Di man tayo yung mga taong nakikipagbalyahan, nakikipagsakitan ng physical, pero mostly po sa ating pag-iisip. Kaya sabi sa aklat ng Pilipos chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyo, puso at pag-iisip, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magkakaroon ka ng peace of mind kapag nakipagkaisa ka sa Diyos, nagtiwala ka sa Diyos, at di mo inaalala ang maraming bagay. Sabi sa ibang kasulatan, sino makapagdadagdag ng kanyang buhay kahit isang oras lamang sa kanyang pagkabalisa? Diba? Maliw na sinasabi dito, magtitiwala tayo sa Diyos na hindi tayo dapat nag-aalala. Pero may pagkakataon bilang tao, makaramdaman mo talaga yan eh. Mag-aalala ka. Pero dapat, Lord, tulungan niyo pa ako na tuluyang buong magtiwala sa iyo. Di ba po? Spiritual. Sa spiritual naman po ito. God's truth brings freedom from sin and guilt. Sa Romans chapter 6 verse 8, kung tayo mamamatay ng kasama ni Kristo, maniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama ni Kristo. Spiritually. Dapat lahat tayo patay na. Pag Kristiyano tayo, patay na sa lahat ng kasalanan. Dapat ang sinusundan natin ay ang konbiksyon ng banal na Espiritu. May pagkakataon ng tao, hindi niya pinapakinggan yan. Gusto kong gawin ito. Ito yung sasabihin ko. Diba? Kaya dapat pinapakinggan natin ang konbiksyon ng banal na Espiritu sa ating buhay, sa ating pandinig. Minsan may maiisip ka talaga na mali ito Diba? Dapat ganito. Kaya dapat pinupuno natin ang ating mga mata, ang ating isipan ng kasulatan ng Diyos. Ito yung iniiwasan mo na ang magkasala ay kung nagkasala ka, ay humingi ka ng tawad sa Diyos. Pag may spiritual na ka na pag kumikilos ang banal na Espiritu sa iyo, nandito yung iniiwasan mo na magkasala, humingi ka na ng tawad at nagpapatawad ka. Diba? Katulad na nireseta ng doktor, kailangan inumin ng regular. Ganun din ang salita ng Diyos. Need natin na regular na pagbabasa, pag-aaral na siyang nagbibigay sa atin ng kagalingan. So, if we need healing, bumalik lagi tayo sa Panginoon. Lagi natin dapat binabasa ang kanyang mga salita at pinapakinggan ang kanyang
ang mga mensahe na pwede nating mapakinggan. So don't let the day pass without taking yung spiritual dose, the Word of God. Yo po. So mayroon pa tayong, may mga signs akong nakita. 6 signs you are Christians still in bondage. Kristiyano ka na maaaring nasa bondage ka pa. O mali pa rin ang iyong nagiging pamumuhay. Ayan, yung number 1. You keep repeating the same sin. You hate. Ayan, inuulit-ulit mo pa rin yung kasalanan na dapat kinakaayawan mo. You repent but go right back. This shows a stronghold, not just a bad habit. Dapat malaya na tayo dito na nagiging paulit-ulit yung nagiging pagkakasala. Baka mamaya, nabasa mo yung 1 John 1:9. Nasabi doon, patatawarin ka kapag humingi ka ng tawad. Totoo naman yun. Kaya lang kung paulit-ulit naman, ginagawa mo ng sangkalan ang salitang ito, ang Bible verse na ito, mag-ingat ka. Number 2, you feel spiritually numb or disconnected. You read, pray, or worship, but feel nothing. That offend a sign of spiritual oppression or heaviness. The spiritual of heaviness is real, but the garment of praise breaks. Ayan, ang sabi dito, na mayroon tayong dapat, kung may pagkakataon ba na nagbabasa ka ng Biblia pero hindi mo naunawaan? May pagkakataon ba nagwo-worship ka pero parang wala lang? May pagkakataon ba na nakatayo ka na lang pero parang walang nangyayari? Mag-iingat po tayo. Spiritual heaviness is real. Totoo ito. Kaya siya sa ating mga sarili. Number 3, you struggle to forgive or let go of the past unforgiveness. Ayan, napakahirap sa iyo ang magpatawad. Kaya dapat nagpapatawad tayo. Sabi dito, if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Sa Matthew chapter 6, verse 15. When you release others, it will release you. Dapat yung pagpapatawad, nasa sa atin yun. Pero minsan, hindi nangyayari to dahil sa pride. Ayan. Number 4, you hear condemning thoughts that won't stop. The Holy Spirit convicts, but the enemy condemns. Ito yung pagbulong ng masamang espiritu na sasabihin niya sa'yo, hindi mo kaya yan. Masama ka. May mga ganon. Pero, pag ang Holy Spirit ang bumulong sa iyo, yun ang dapat mong pinapakinggan. Ayan. Yung number 5, you experience cycle of tears. Depression, anger, bondage often shows up in cycles, emotional highs follows by deep lows. Mayroon pa ulit-ulit na takot, ugalit. Kaya dapat sabi sa Biblia, maging mapagtimpi kayo. Di ba po? Dapat kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung magiging action mo, isipin mo muna, maaaring pwedeng Lord. Pag mayroong nag-uudyok sa'yo, magalit ka, Lord. Pwedeng ipikit mo muna yung mga mata kasi minsan mayroon talaga kahit ako, may pagkakataon na iba yung nagiging response ko, kaya I always pray na Panginoon, tulungan niyo pa ako. Saan tayo lagi bumabalik kundi sa Diyos? Di ba? Pang-anim, you avoid accountability of isolation, feel safer. Ayan. Sabi dito, ito yung isolation, ibig sabihin, pag mayroon kang di nagugustuhan, ayaw mo sa isang bagay o lugar, lalo na sa usaping Kristiyano ito, ay bumubukod ka na, umaalis ka. Mas gusto ng diablo to kasi wala ka ng connection sa mga Kristiyanong katulad mo. Gusto mo mapag-isa, mas lalo kang babakbakan ng Satanas. Kaya dapat di ka umaalis sa kung saan nandoon ka, lalo na mga Kristiyanong kasama mo. Yeah po? So be free, be healed in Jesus' mighty name. Ang kagalingan dapat nangmumula sa Diyos. At hindi tayo saklaw ng mga bandages na ito. Dapat malaya na tayo dahil tinanggap natin si Kristo sa puso natin. Check mo yung puso mo.
Baka hindi na si Kristo nandyan at ikaw na ulit ang umupo dyan. Check mo yung lifestyle mo. Tignan mo kung saan yung mga ugat ng pinaggagalingan ng iyong galit. Lagi kang dumulog sa Diyos. Lagi kang lumuhod sa Diyos. Magsumbong ka sa Diyos. Magpuri ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Laging bukas ang kanyang mga palad. Nihintay niya ang laging mong pagbabalik pag nalalayo ka. Mahal ka ng Diyos. Hindi na dapat ang galit nasa puso mo. Kundi ang pag-ibig na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi galit ang tinanim ng Diyos sa puso mo, kundi pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Sa ating conclusions, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mahihaling tulad sa gamot o talagang gamot na magbibigay ng kagalingan. Dapat mo itong basahin, unawain, salitain sa pamuhay. Ibabad sa salita ng Diyos ang iyong puso hanggang dumalo ito sa buong pagkatao, sa katawan, sa isip at sa espiritu. Ang lahat ng bagay na dito sa mundo ay lilipas. Lilipas pa kapatid, ang lahat ng nandito sa mundo. Pero mayroong salita ng Diyos na kailanman ay hindi po lilipas. The word shall pass away, but my word shall not pass away. Lilipas ang lahat. Kaya ano pang dapat natin gawin? Laging bumabalik sa Diyos. Tayo pa manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong pong mga salita. Sa pag-remind sa amin kung paano namin patuloy na panghawakan ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Every time na bubuksan namin, Panginoon, ang inyong pong mga salita, kami pinaniniwala na patuloy kaming gagaling, Panginoon. Wala kami ibang kinikilala na kapagpapagaling sa amin kundi ang Diyos na buhay. Mayroon po kayong ibang ginagamit, mga doktor man, ngunit babalik sa pinakaugat, babalik sa tunay na Diyos. Kasi ang great physicians po namin, ang aming Diyos na buhay, dakila at banal. Panginoon, ang iyong mga salitang ito ay patuloy namin panghahawakan na walang ibang magpapagaling sa amin kundi kayo lamang. Ito po kami, Panginoon, na lubos na nagpapasalamat at nagpupuri po sa inyo sa mga salitang ipinabati niyo po sa amin. Tawarin niyo po kami, Panginoon. Kung may pagkakataon, kung may nasabi kami, na ikilos, naisip, na hindi na ayon sa iyong kalooban. Tulungan po kami, patuloy na gabayan sa tamang landas na dapat po namin lakaran. Salamat po, Panginoon. Sihilihan niyo po, Diyos, ang lahat ng ito na aming dalangin, na aming po pinagpapasalamat. Sa patnubay ng Banal Espiritu, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Sige po, lahat tayo muling tumayo. At muli tayong bumasa mula sa isinulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 11. The teaching I give you is the same that I received from the Lord. On the night when the Lord Jesus was betrayed, he took bread and gave thanks for it. Then he divided the bread and said, "This is my body. It is for you. Eat this to remember me." In the same way, after they had eaten, Jesus took the cup of wine and said, "This wine represents the new agreement that God makes with His people, which begins with my blood sacrifice. When you drink this, do it to remember me." This means that every time you eat this bread and drink this cup, you are telling others about the Lord's death until He comes again. So if you eat the bread or drink the cup of the Lord in a way that does not fit its meaning, you are sinning against the body and the blood of the Lord. Before you eat the bread and drink the cup, you should examine your own attitude. If you eat and drink without paying attention to those who are the Lord's body, your eating and drinking will cause you to be judged guilty. That is why many in your group are sick and weak, and many have died. But if we judge ourselves in the right way, then God would not judge us. But when the Lord judges us, He punishes us to show us the right way. He does this so that we will not be condemned with the world. So my brothers and sisters, when you come together to eat, wait for each other. Ama, maraming salamat po muli sapagkat ibinigay niyo ang pagkakataong ito to eat all together before Thy presence. And we're gonna thank you, Lord, for giving us another chance to be with you, eating and drinking with these elements, Lord, to remember you and to tell others of what you have done to the cross. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pagtanggap po namin today ng inumin at natinapay na simbolo ng iyong katawan, ay makita po namin o makita niyo sa amin, Panginoon, ang tamang attitude sa aming mga buhay. At kung meron ka man po nakikita sa amin, Panginoon, ng mga bagay na naka-offend sa iyo, continue to forgive us. Continue to cleanse our mouth and even our minds, O Lord, upang hindi nyo kami mahatulan kasama ng sanlibutan. Upang hindi kami dumating sa punto na maging mahina hanggang sa kamatayan, Panginoon. Lord, as while we waiting for you, makita nyo kami, bawat isa sa amin, Panginoon, na nagtitiwala sa inyo, na malalakas at matagpuan nyo po kaming mabuti at nagtatapat na inyong mga lingkod. Maraming salamat po, and sa aming pagtanggap, Panginoon, fill our hearts, fill our minds, O Lord, na maging thankful sa lahat po ng ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Salamat po.
The teaching I give you is the same that I received from the Lord. On the night when the Lord Jesus was betrayed, he took bread and gave thanks for it. Then he divided the bread and said, taas po natin ang tinapay. This is my body, it is for you. Eat this to remember me. Kainin po natin. In the same way, after they had eaten, Jesus took the cup of wine and said, taas po natin ang wine. This wine represents the new agreement that God makes with His people, which He begins with my blood sacrifice. When you drink this, do it to remember me. Inumin po natin. This means that every time you eat this bread and drink this cup, you are telling others about the Lord's death until He comes. Pasalamatan po natin ang Diyos. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. And the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Give Maraming salamat po, Ma, sa lahat ng ginawa ng iyong anak na si Jesus at sa patnubay
ng iyong makapangyarihang Espiritu. Amen. Amen. Praise God. Maging po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pinagsasabi Hindi kami magsasawa sa iyong presensya, Panginoon. po, Panginoon. Sapagat sa iyong po, presensya lamang kami lumalakas, sumisigla, at nagtatagumpay. Panginoon. Hallelujah. Ayan, sa oras na ito, ready na po ba ang lahat na magkaloob sa Panginoon? Dapat na ready tayo palagi, di po ba? Ang mga Ulit ang ating puma na pastor, pero next Sunday na. So, tayo po natin magkaloob sa ating Panginoon. tinatangay damdamin at sa aking pagpupuri ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Kay sarap pa rin sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Kay sarap pa rin sa iyo.